Yan, so labas na tayo ng San Agustin. And ang next kong pupuntahan is pabalik na ako dun sa area ng Manila Cathedral kasi pupunta naman tayo ng Fort Santiago. Marami pa ng mga kainan dito sa labas ng San Agustin. Yung Barbaras dito. Kasi ito may cafe. Tapos meron din dito sa may mismong may cafe din dyan mismo sa may San Agustin. Tapos meron parang street foods dito. Going back to Manila Cathedral. So, lakad na tayo. So guys, nandito na tayo sa labas ng Fort Santiago. May pila. So, pipila na tayo. Kasi, if I'm not mistaken, may bayad yung entrance dito. So, let's see. Sana mabilis ang pila. So guys, yan ang entrance fee. For regular, 75 pesos. Students, seniors, and PWDs, 50 pesos. So, pasok na tayo. 2 hours later. Isa lang po. Isang regular. Thank you. Sadyaan pa niya. Ilan po? So, we are in 75 pesos entrance fee. So, sakto, madaming bilihan ng inumin. Ito na siya. Ay, ito meron ng first na attraction. Baluartillo de San Francisco Javier. Built to fortify the defenses of Fort Santiago. A part of the walls to. Actually, meron din sa baba. Ayun. Walk straight to Baluartillo de San Francisco Javier. Ah, pababa siya. Sige nga, punta natin. Wow. I wonder kung original pa ito mga to. Nakaloka guys, itong mga mataas na wall na to. Walang fence. Tignan niyo, pwede nga umakyat dun sa may area na yun eh. Parang ang cool. So dyan tayo lumusot kanina. Going to this chapel. So balik na tayo. Actually sobrang dami pwede ikutin dito guys. Sobrang dami yung pwede ikutin. Kasi pwede ka pupunta all the way there. Tapos pwede akitin tong walls. Oh. Nakakatawa. You know guys, I think this golf course here should go. It's time for it to go. If you remember, I did a vlog sa Fort Cornwallis sa Georgetown, Malaysia. Parang ganito din yun, 4 walls. Pero what they did was, yung former moat
kasi nila, ito former moat din yan eh. Tinakpan din nila. Pero ngayon, nire-restore nila into a moat ulit. And sa akin ha, dapat gawin din yun dito. Dapat i-restore din nila ulit ito as a moat. So guys, ito yung paakit din sa walls. Akit tayo dito. So ito yung walls. And dun tayo galing kanina. Nakatuwa to think na nandito tayo sa walls mismo. Daan tayo dito. Hindi ko alam kung meron dito. Ano kaya to? Well, tignan natin mamaya yung description from the outside. Kaso lang, ano naman, yung mga basura. Sana yung naayos nila. Sayang naman. Scary to ha, guys. Ang biglang malaglag sa akin. Sana may exit na ito. Hindi yung babalik pa ako. Buti lang mahangin. Tapos hindi ganun kainit. Makulimlim. Sana lang kung umulan. Kasi pag umulan, good luck. Alayo ng parking natin. Sana may babaan dito. Kasi nakikita ko na yung entrance ng Fort Santiago. My God! May daming mangga. Mahulog sa mukha ko. Ay, ganun. Ito. May babaan dito. Okay. Parang dead end wall na yun. So, paano tayo dito, guys? Balikan nga natin itong parang abandoned structure na to. May description sa harapan kung ano siya. So, yun guys. Kaya pala hindi na nila to nireconstruct because this is ruins of the American barracks. But, it forms part of the fortifications of Intramuros, which are declared as National Historical Monument. Nandito na ako sa may plaza. Ang ganda guys. Ang ganda ng view. Kita yung Manila Cathedral dito. Tapos right in front of me is the gate of Fort Santiago. Yeah. Pasok na tayo. Yung mga developer ng mga condo dito sa Binondo, sana ginandahan naman nila yung mga building nila. Kasi guys, ang tsaka. I'm so sorry. Tsaka nila. Sayang tuloy yung ganda ng Fort Santiago. Pasok na tayo. Ganda. Pasok na tayo. Buti na lang medyo mahangin. So, hindi super init. So, diba? Ang ganda ng gate. Nakapasok naman ako dito before. Pero ngayon lang ulit after a pretty long time. So, let's go inside. Sa sobrang tagal ko nang last nakapasok dito. Siyempre, nakalimutan ko na kung meron dito, di ba? Ay, parang may event sa loob eh. Oo nga, meron. Meron. Ooh. So this is Plaza de Armas. Central Plaza within Fort Santiago used as open space for military drills. Monument of Jose Rizal is erected on this site. Pag-aklas ng rehimen ng Tayabas. Nag-alsa ang mga miyembro ng rehimento ng Tayabas sa pamunuan ni Sargento Samaniego upang bigyang katarungan ang pagpatay ng mga Espanyol kay Apolinario de la Cruz. 1841. Ay, sarap daw. Kaloka, di ba? So, pwede mag-picture-picture dito. Ito yung Shrine of Jose Rizal. Dito siya binilanggo before siya binaril. Tama ba? Ang Ladrilyong Guho ay bahagi ng isa sa mga pinakamatandang bilang kwartel para sa mga sundalo Espanyol. Oo nga, dito ikinulong si Rizal November 3,
November 3 to December 29, 1896 bago ang pagbaril sa kanya. Okay. No video recording inside. Now, susundin natin ang utos. Baka multuhin tayo ni Rizal. 2 hours later. So kakalabas lang natin ng Rizal Museum. Bawal talaga ang video sa loob. They were very strict. Hindi naman ako nag-video, hindi ako nag-attempt. Pero may mga nag-attempt kasi. So, napansin ko na they were very strict with yung mga nag-attempt. And ang exit dito sa taas. So, ang exit niya dito sa may taas na. Lakaran natin yung walls. Ayan. And mayroon parang bakanting lote dito sa tabi. I don't know what this is supposed to be. Sayang naman, parang unutilized yung space. Sana gawin na lang nilang park. Diba? Alam naman natin kulang ang mga public park dito sa Pilipinas. Diba? So, sayang. Parang sayang yung opportunity. Dami pwedeng gawin dyan. Ay, ito, pababa. Baba na tayo dito. After this, punta na tayo sa may mismong Fort Santiago area. Yung sa loob. Hindi pa ako pumapasok. Kasi inuna kong pasukin tong kay Rizal. Actually, ang ganda nung Actually, ang ganda ng museum ni Rizal. Ang ganda ng storytelling. Ganda siya. I-recommend ko siya. So, pasok na tayo sa Fort Santiago. Ito naman guys, Baluarte de Santa Barbara. Actually, medyo malaki din siya. Hindi ko lang alam kung ano meron sa loob. Pero guys, so tingnan nyo, meron dito sa baba. Mamaya tignan ko kung ano meron dyan. Pero dito muna tayo. I Make History Fortress Lego Education Center. Ang galing. Mga Lego recreations ng mga sites na Intramuros. Cute. Tapos ito naman dungeons. Pasok pa tayo. Parang ang daming tao. You are entering hallowed grounds. Please conduct yourselves with dignity and respect at all times. Okay. Pasok tayo. So ito na yung exit guys. Ito na yung exit guys. So yun guys, dyan tayo mag-exit. And dito na yan sa taas. Ito yung part ng dungeons din yan. Pero yan sarado. Naka-time.
Ay, pwede pa sa taas. Ayun guys, nakakit na tayo. Ganda ng view dito. Tapos ano ba mga dungeons dito na nakasara. So, dyan tayo galing kanina. Kung hindi ko nagkakamali, yun yung dulo nung Pasig River Esplanade. Cool. Kasi yun yung Binondo Bridge na bago. Sige, baba na rin tayo. We're pretty much done with Fort Santiago. So, balik na tayo ng labas. Tignan ko kung meron pa pupuntahan, pero baka bumalik na ako sa parking. Kasi hindi ko alam kung hanggang ano oras yung parking ko. So yun guys, I just left the Fort Santiago area and on the way back na to parking. If you ask me, sobrang sulit siya for 75 pesos, and I believe the best part for me was yung Rizal Museum. Kasi ganda ng storytelling niya. Chronological, maayos, malinaw, and mararamdaman mo. So yun, para sa akin yung best part dun sa museum. Sayang lang bawal video, but that's fine. Dito ko natatapusin itong video na to. Thank you for joining me in exploring Fort Santiago and Intramuros. So saan na yung susunod na pupunta?